Samantala, tinanong ng ating bida sa kanilang lahat kung sa tingin nila ay nasa tamang direksyon ang patutunguhan ng kaharian ng Cairo. Sinabi niya nung sumalakay ang kaharian ng Hector sa Southern Front, ang bagay na nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit sa ulo ay hindi ang digmaan laban sa puwersa ng Hector, kundi ang mga kalaban na nasa loob nito. Dahil hindi nagtiwala ang lahat ng mga commander ng Southern Front sa kanyang mga salita ukol sa digmaan. At habang ang mga opisyal ng central government ay abala sa kanilang walang kwentang agawan sa kapangyarihan sa kaharian ng Cairo, kaya dahil doon bumagsak ang Southern Front. Kaya kung hindi dahil sa kanya at sa kanyang mga sundalo, tiyak na ang kaharian ng Cairo ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa puwersa ng Hector hanggang ngayon. Sinabi niya na kung muling magkakaroon ng digmaan sa Cairo na pinapatakbo ng gobyerno, malamang nagagamitin ng central government ang mga sundalo mula sa iba't ibang rehiyon bilang walang halaga sa digmaan. Sinabi niya sa kanila na iba ito sa mga maharlikang nawala ng kanilang mga sundalo, samantalang ang mga maharlika ng central government ay patuloy na nagpapanatili ng kanilang matibay na kapangyarihan at impluensya sa loob ng kaharian. Kaya kailangan nilang harapin ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang nagdala ng digmaan. Nalaman niya ang katotohanan na ang gobyerno ay hindi sila patas na tinatrato ng maayos. At sa gayon, naniniwala siya na kailangan nilang baguhin ang mga ganitong bagay, gaya ng kung paano ginagamit ng mga maharlika sa kabisera ang central government upang tamasahin ang kanilang kapangyarihan at impluensya. Tinanong niya naman sa kanila kung paano naman ang rehiyon ng Hilagang Silangan ay magtulungan at protektahan ang isa't isa. Habang nasa isip niya kapag nagsimula ng kumilos ang Dimitri, hindi siya bibigyan ng central government ng maraming oras para maisakatuparan ang lahat ng kanyang plano. Kaya naman kailangan niyang pag-isahin ang rehiyon ng Hilagang Silangan bilang isa. Kapag nangyari iyon, hindi nagagawa ng padalos-dalos na hakbang ang central government laban sa kanya. Sinabi ni Captain Jonathan sa kanila kung magtutulungan ang mga maharlika ng rehiyon ng Hilagang Silangan, magkakaroon sila ng mas malaking kapangyarihan kahit na makipag-usap sila sa central government. Ngunit kung hindi nila isasama ang mga rehiyon tulad ng teritoryo ng Lawrence, ang rehiyon ng Hilagang Silangan ay talagang magiging walang kwenta. Sinabi nila na karamihan sa mga pamilya sa rehiyon ng Hilagang Silangan ay nag-aangkat ng mga supply mula sa ibang rehiyon. Kaya kung lalaban sila sa central government, malaki ang posibilidad na hindi na nila makuha ang mga supply na iyon. Ngunit alam na iyon ng ating bida, dahil ang kanilang mga negosyo ay direktang nakaugnay sa central government. Hanggat hindi nila binabasag ang siklong na iyon, walang magagawa ang mga maharlika sa labas ng kabisera kundi sundin ang mga utos ng central government. Ngunit sinabi ng ating bida sa kanila kung ang lahat ng narito ay sasang-ayon na magtutulungan sila, magagawa niyang lutisin ang problema nila sa rasyon kahit papaano. Ipinakita niya sa kanila ang blueprint ng plano niya para sa kanilang lahat na hinaharap na pag-unlad sa Hilagang Silangan. Sinabi niya ang rehiyon ng Hilagang Silangan ay may mas maraming bundok kaysa sa ibang rehiyon. Lalo na sa teritoryo ng Dimitri, ito ay isang walang katapusang hanay ng mga bundok, at perpekto ito para gamitin nila bilang depensa laban sa kanilang mga kaaway. Sa umpisa, iniisip niyang magtayo ng malaking kuta kung saan maaaring itong magsilbi bilang fortress ng mga tao. Pagkatapos nilang makuha ang bundok, balak niyang gamitin ito upang magtanim ng mga pananim para magkaroon sila ng kakayahan na mapanatili ang kanilang supply ng pagkain. Tinanong naman ni Viscount Conrad sa kanya kung talagang posible mangyari iyon, dahil hindi ganoon kadali magsagawa ng reclamation sa mga bundok. Tumugon ang ating bida sa kanya na pwedeng mangyari iyon. Dahil sa kanyang nakaraang buhay, na base sa Heavenly Demon Cult ay isang matibay na kuta na kayang tumagal ng ilang taon laban sa walang tigil na pag-atake ng Orthodox ng Murm. Ito ay matatagpuan sa rehiyon ng 10,000 Mountains, na may mga hanay ng bundok na umaabot ng daan-daang kilometro ang haba. Ang teritoryo ng Dimitri ay may mga lupain at hanay ng bundok na katulad ng sa rehiyon ng 10,000 Mountains, at ang mga Dimitri mismo ay may maraming panday. Iniisip niya kung ito ba ay isang simpleng nagkataon o bahagi ng kanyang tadhana. Pinakita niya sa kanila ang minarkahan niya na mga lugar na maaaring bawiin nila, at sinabi niya na magsisimula na ang reclamation sa ilang bahagi ng lugar. Sinabi niya na ito ay maaaring tumagal ng kaunting panahon. Ngunit kapag nagtagumpay sila dito, makakamit nila ang sapat na kapangyarihan upang hindi sila umatras kapag nakaharap nila ang central government. Napahanga naman si Baron Rollo sa ating bida dahil talagang kamangha-mangha ang kanyang kakayahan na makaisip ng magandang plano para sa kanila. Habang iniisip ni Captain Jonathan na parehong ang reclamation plan ng kanilang young master, at ang mga plano niya para sa kuta ay napakadetalyado.
Nalaman niya na ang kanilang young master ay nagbibigay lamang siya ng kanyang mungkahi, ngunit malinaw na malinaw kung paano dapat ito isagawa. Sinabi ni Viscount Lawrence na ang kanilang pamilya ay susunod sa mga opinyon ng pamilyang Dimitri. Ganoon din ang sinabi ni Viscount Conrad na ang pamilya Conrad ay susunod na sa pamilyang Dimitri. Dahil doon lahat sila ay sumunod sa pamilyang Dimitri. Sa pagkatapos nilang magdesisyon, sinabi ng ating bida na tatawagan na niya ang alyansa na ito bilang alyansa ng mga Dimitri. Ang rehiyon ng Hilagang Silangan ay nasa kamay na ng mga Dimitri. Samantala, kinagabihan sa opisina ni Baron Romero, nasa isip niya na ang pamilyang Dimitri na pinamumunuan ngayon ng kanyang anak na si Roman, ay nasa tamang direksyon. Habang naaawa siya kay Rodwell na nagsusumikap ng sobra, naiisip niyang si Roman ay naging isang taong walang sinuman ang makakapalit. Habang umiinom siya ng alak, sinabi niya na talagang maliwanag ang buwan ngayong gabi. Sa ibang eksena, sa nakalipas na buwan, ginugol ni Marcus Valentino ang kanyang mga araw sa pagkabigo. Sinabi ni Hendrik sa sulat na wala siyang ipinadala na alinman sa mga espada na ginawa niya sa auction house. Habang iniisip niya kung hindi ito ginawa ng Master of Blacksmith ng Dimitri, iniisip niya kung sino kaya ang blacksmith na gumawa ng espadang ito. Naiinis siya habang nakakatanggap ng ilang sulat mula sa ibang mga blacksmith na nagsasabing hindi sila ang gumawa ng blaze na ipinadala sa Adelian Auction House. Biglang pumasok ang kanyang butler sa kanyang opisina, nadala ang ulat na may nakakita ng katulad na espada gaya ng blaze sa pag-aari ng Master of Blacksmith ng Dimitri. Dahil doon nagulat siya at iniutos niya sa kanya na dalhin niya siya sa teritoryo ng Dimitri ngayon din. Pagkatapos makarating ni Marquis Valentino sa teritoryo ng Dimitri, tinanong siya ni Hendrik kung maaari ba niyang malaman kung ano ang nagdala sa kanya rito. Tumugon si Marquis Valentino sa kanya at sinabi na didiretsuhin niya na siya. Dahil isang buwan na ang nakalipas, bumili siya ng isang espada na kilala bilang Blaze sa Adelian Auction House. Batay sa kanyang nakikita sa espada na iyon, ang Blaze ay isang literal na kayamanan. Sigurado siyang ang artisan na lumikha ng Blaze, isang espada na may kakayahang sumipsip ng mana ng perpekto, ay magiging pinakamahusay na blacksmith sa kaharian ng Cairo. Ipinakita niya ang Blaze kay Master Hendrik, ang espadang binanggit niya sa kanya sa sulat. Nang makita ito ni Master Hendrik, nabigla siya sa nakita niya sa Blaze. Biglang napangiti si Marquis Valentino dahil mukhang nakikilala ni Hendrik ang kanyang likha. Sinabi niya sa kanya na nakatanggap siya ng ulat na nagsasabing may katulad siyang espada sa kanyang koleksyon. Habang malalim ang iniisip si Hendrik, na tila nakita na niya ang ganitong bagay dati. Kaya nakiusap muna siya kay Marquis Valentino na may ipapakita siyang isang espada, at kung maaari na pakihintay lamang siya ng sandali. Habang nasa isip niya na isang collector na tulad ni Marquis Valentino ay malamang makikilala niya ang halaga ng mga espada. Ipinakita niya ang isang espada na regalo ng ating bida sa kanya, at sinabi niya na ang pangalan ng espadang ito ay Salamander. Habang tinitingnan ito ni Marquis Valentino, ramdam niya ang lamig mula sa espada at naiisip ang likhang sining ng blacksmith na gumawa ng Blaze. Sinabi ni Hendrik sa kanya na tulad ng nahulaan niya, ang parehong tao ang gumawa ng Blaze at Salamander ay iisa lamang. Mas tamang sabihin na ang Salamander ay isang paunang produkto na ginawa, at ang Blaze ay ginawa pagkatapos nito. Habang nasa isip ni Valentino na ang Salamander ang unang espada na inaakala niya na si Hendrik ang gumawa, kaya mas sobrang nagustuhan niya ang espadang ito. Sinabi niya na pinag-iingat niya ang paksang ito ng maingat hanggat maaari, ngunit tinanong niya sa kanya kung maaari ba niyang ibenta sa kanya ang Salamander. Biglang humingi ng pasensya si Hendrik sa kanya dahil ang espadang ito ay hindi ipinagbibili. Dahil ito ay isang regalo na natanggap niya, at umaasa siyang maiintindihan ni Marquis ang kanyang damdamin bilang isang kapwa collector din. Nabigla naman si Valentino sa sinabi ni Hendrik sa kanya dahil ito ay isang regalo na ibinigay sa kanya, hindi niya mismo ginawa. Nasa isip niya na hindi ito ginawa ni Hendrik, kundi isang regalo na ibinigay sa kanya. Ibig sabihin, alam niya kung sino ang blacksmith na gumawa nito. Tinanong ni Marquis Valentino sa kanya na baka ito ay ginawa ng retiradong baron na si Romero. Humingi ng pasensya si Hendrik at sinabi na hindi siya iyon. Sinabi niya ang gumawa ng espada na ito ay ginawa ng nakatatandang anak ng pamilyang Dimitri, na si Roman Dimitri. Ang pinakabatang naging ranker ng kaharian ng Cairo ang gumawa ng pinakamahusay na espada ng kanilang kaharian. Sinabi niya ang kwento sa likod ng bawat obra maestra ay mahalaga din. Dahil kung ang taong gumawa nito ay isang simpleng
simpleng blacksmith lamang, ang halaga nito ay susukatin lang base sa resulta. Ngunit paano kung ito ay ginawa ng pinakabatang henyo na swordsman ng kanilang kaharian? Titingnan ng mga tao ang espadang ito sa ibang liwanag, tapos tataas ang halaga nito sa merkado, at ang kakulangan ng mga ito ay magpapataas ng husto sa presyo. Dahil sa kanyang mga nalaman kay Master Hendrik, napagdesisyonan niya na gusto niyang makipagkita kay Roman Dimitri sa lalong madaling panahon. Samantala habang nakikipagduelo si Chris ng seryoso sa ating bida sa Dimitri Training Ground bilang pagsasanay nila. Ngunit hindi sumuko si Chris kaya ginamit niya ang kanyang mga paa para matamaan niya ang ating bida. Kahit ginamit niya ang kanyang teknik na lightning flash para bumilis siya, hindi pa rin niya matamaan ang ating bida. Nalihis ang atensyon ng ating bida sa laban dahil napansin niya na may kasamang isang bisita si Hans. Napagtanto ni Chris na ito na ang kanyang pagkakataon para atakihin ang ating bida, dahil hindi na ito nakatuon ang atensyon nito sa kanya. Dahil doon, napansin na lamang niya ang mabilis na paparating na atake ni Chris sa kanya. Biglang nagkaroon ng matinding pagsabog sa buong arena dahil lang sa pag-atake niya sa ating bida. Ang ibang mga tauhan ng ating bida ay nag-aalala kung natalo na ba ang kanilang young master kay Chris. Ngunit pinuri siya ng ating bida dahil magaling ang ginawa niya sa kanilang duelo. Dagdag niya na kahit na mabilis siya umaksyon sa pag-atake, tiyak na magdudulot ito ng mga pagkakataon para samantalahin ng iba ang kahinaan niya. Kaya sinabi niya sa kanya na tiyak na itago niya ang lihim na makakasira sa balanse ng kanyang kalaban. Tumugon si Chris sa kanyang lord na isa sa alang-alang niya ang mga sinabi nito sa kanya. Habang iniisip ni Marquis Valentino nang makita niyang nakikipaglaban ang ating bida, na ganito pala siya kalakas sa malapitan. Nalaman niya ito dahil siya rin ang mainit na balita na pinag-uusapan sa kaharian ng Cairo kamakailan. Dahil siya ang nakatalo ng pangalawang pinakamataas na ranker sa kaharian ng Hector kamakailan. Gusto niyang malaman kung anong rank kaya ang makukuha niya laban sa mga ranker ng Cairo kung maglalaban sila. Dahil nang matapos siyang makita ng personal, tila mas malakas siya kaysa sa iniisip ng mundo tungkol sa kanya, na isang tao na katulad niya ang naging isang blacksmith sa kaharian ng Cairo. Iniisip niya habang tinitingnan niya ang ating bida, na baka siya na ang pinakatalentadong tao sa buong kontinente. Tinawag muna ni Hans ang kanyang young master, dahil may espesyal na bisita siya. Habang masaya si Marquis Valentino dahil makakausap niya na ang ating bida sa personal. Maayos na nagpakilala ang ating bida kay Marquis Valentino habang inaabot niya ang kanyang kamay. Sabik na sabik at hindi makapaniwala si Valentino dahil ito ang kamay na nagpanday ng Blaze. Maayos din siyang nagpakilala bilang si Marquis Valentino mula sa pamilyang Valentino. Sinabi niya sa ating bida na ang dahilan ng kanyang pagpunta sa teritoryo ng Dimitri ay dahil sa espada na Blaze. Napansin ng ating bida ang Blaze na pinagkatiwala niyang ibenta kay Lucas. Sinabi ni Marquis Valentino sa kanya na upang matukoy niya kung sino ang blacksmith na gumawa ng Blaze, ginamit niya ang lahat ng yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya. Tinanong niya ang ating bida kung siya ba talaga ang taong lumikha ng Blaze na ito. Sinasabi rito na si Marquis Valentino, ang pinakamayamang tao sa kaharian ng Cairo, ay may palayaw na kilala bilang ang Sakim na Collector. Isang tao na nagmamay-ari ng pinakamalakas na hukbo sa mga neutral na puwersa, at mayroon din siyang ganap na impluwensya sa kalakalan ng Cairo. At ang kanyang yaman ay may kakayahang sirain ang balanse ng kapangyarihan ng Cairo, ngunit ipinakita niya ang matatag na determinasyon na panatilihin ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng apat na faction. Nang nalaman ng ating bida kung sino si Marquis Valentino ay naging interesado siya sa kanya. Sinabi niya sa kanya na tama siya, dahil siya ang nagpanday ng Blaze. Naging masaya si Marquis Valentino dahil karangalan para sa kanya na makilala siya. Dahil naglaan siya ng malaking pagsisikap upang matagpuan lang siya. Nang una niyang makita ang Blaze sa auction house, nakaramdam siya ng matinding pagkagulat na parang tinamaan siya ng kidlat. Sinabi niya ang Dimitri ay sagradong lupa ng pagpapanday. Sinabi niya sa kanya kung maaari niya bang itanong sa kanya kung nakuha ni Roman ang talento niya sa pagiging panday mula sa kanyang ama. Tinanong din niya sa kanya kung maaari bang ipakita niya sa kanya ang espada na hawak niya kanina. Pumayag naman ang ating bida. Nang nahawakan ito ni Marquis Valentino, tinanong niya sa kanya kung ano ang pangalan ng espada na ito. Sinabi ng ating bida na pinangalanan niya itong Darkness. Tingin ni Marquis Valentino na ang Blaze at Salamander ay parehong walang katulad at kamanghamanghang mga espada na gawa ng blacksmith. Gayunpaman, ang antas ng espada na ito kung saan nananahan ang matinding kadiliman ay nasa isang ganap na ibang dimensyon. Tingin niya na sa bawat pagkakataong gumagawa si Roman ng bagong espada, nagpapakita siya ng napakalaking paglago.
Gusto niya malaman kung gaano pa kaya kalalakas ang mga espada na gagawin niya. Tinanong niya ang ating bida kung maaari ba siyang magmungkahi ng espesyal na alok. Sinabi niya na simple lang ang kanyang mga kondisyon. Ang unang kondisyon niya, kung magbebenta siya ng mga espada, mangyaring bigyan niya siya ng pagkakataong bilhin ang mga ito. Pangalawa, kapag gumawa siya ng bagong espada, gusto niyang siya ang unang makakita kung anong klaseng espada ito. At ang oras at lugar ay hindi mahalaga sa kanya. Kahit na siya ay nasa ibang bansa o malayong lugar, hahanap siya ng paraan upang makarating sa kanya. Sinabi niya kung maibibigay niya sa kanya ang kanyang salita sa dalawang bagay na ito, susuportahan ng pamilya Valentino ang pamilyang Dimitri mula ngayon. Nabigla ang ating bida sa kanya dahil isinasakripisyo niya ang pagiging neutral niya sa apat na faction ng Cairo. Sinabi ni Marquis Valentino sa kanya na sana ay naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ang ibig sabihin nito ay isusuko nila ang neutralidad na pinanatili ng pamilyang Valentino hanggang ngayon. Tumugon ang ating bida sa kanya na gusto niyang marinig ang dahilan sa likod ng suhestyon na ito. Sinabi ni Marquis Valentino sa totoo lang, nakakatanggap na siya ng maraming presyon mula sa apat na faction kamakailan. Dahil dito, kailangan nilang makipag-alyansa at isuko ang kanilang neutralidad. Kaya iniisip niya ng mabuti kung sino ang dapat niyang suportahan sa mga oras na iyon. Pagkatapos ay narinig niya na itinatag ng ating bida ang alyansa ng mga Dimitri para protektahan ang isa't isa. At alam din niya na siya ang blacksmith na nagpanday ng Blaze. Tinanong niya sa kanya kung ano ang dahilan para hindi siya magustuhan. Siyempre, alam din naman niya na hindi kapos sa pera ang pamilyang Dimitri. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na hindi ba't palaging mas maganda kung mas maraming pera. Dahil mas marami, mas mabuti. Habang iniisip niya, talagang naaakit siya kay Roman Dimitri. Sinabi ng ating bida sa kanya, ang mga maharlika ng alyansa ng Dimitri ay nagbigay ng kanilang katapatan sa kanya bilang miyembro nito. Tinanong niya sa kanya kung handa bang sumunod ang pamilyang Valentino sa pamilyang Dimitri. Ngumiti naman si Marcus Valentino sa sinabi sa kanya ni Roman. Sinabi niya na kahit hingin niya sa pamilyang Valentino na sumugod sa apoy, sila ay ngingiti habang sumusunod sa kanyang utos. Hindi inaasahan ng ating bida na magkakaroon siya ng isang kaalyado. Sinabi niya sa kanya na aasahan niya na siya mula ngayon. Tinanong ni Marquis Valentino sa ating bida kung okay lang sa kanya kung maaari niyang ibunyag na siya ang nagpanday ng Blaze. Dahil ngayon na nakuha niya ang ganitong klaseng kamanghamanghang espada, sa tingin niya ay mamamatay siya sa inis kung hindi niya ito ipagmamalaki sa lahat ng tao sa paligid niya. Napansin ng ating bida na si Marquis Valentino na talagang isa siyang kakaibang tao na nakilala niya. Samantala, sa pamilyang Valentino, sa loob ng mansyon ng pamilyang Valentino, pinag-uusapan nila ang espada na gawa ng isang blacksmith. Pinakilala ni Marquis Valentino sa kanila ang tinutukoy na espada na pinag-uusapan ng mga tao, na kapag ginamit ng isang 1-star aura swordsman ay kayang harangan ang atake ng isang 2-star aura swordsman. Ang mga kapwa collector na kasamahan niya ay gusto nilang malaman kung ito ay totoo. Tumugon si Marquis Valentino sa kanila kung kailan ba siya nagsinungaling tungkol sa kanyang mga koleksyon. Kaya't pinakilala niya sa kanila kung sino ang blacksmith na gumawa ng Blaze. Sinabi niya na siya ang bayani ng Cairo na nagtaboy sa puwersa ng Hector, na si Roman Dimitri mula sa pamilya ng mga blacksmith. Nabigla naman ang mga kapwa collector dahil ito ay isa sa mga gamit ng ating bida. At sinabi ni Marquis Valentino na ang espadang ito ay ginamit ni Roman para talunin si Butler. Ikinwento niya na si Roman Dimitri ay nakagawa ng 3 espada hanggang ngayon, ito ang Salamander, Blaze, at Darkness. Sinimulan ng mga tao na tawagin ang 3 espada na ginawa ng ating bida bilang ang koleksyon ni Roman Dimitri. At dahil sa tumataas na kasikatan ni Roman, nagkaroon ng malaking pagtaas ang negosyo ng mga panday ng Dimitri na halos hindi na nila ito kayanin. Samantala, kinagabihan sa loob ng mansyon ng Dimitri, naglalakad ang ating bida mag-isa sa hallway. May isang misteryosong tao na kinausap ang ating bida. Sinabi niya na hindi lamang niya itinaboy ang puwersa ng Hector, kundi tinalo rin niya si Butler. Siya si Makin mula sa Valhalla Intelligence Department. Sinabi niya na mukhang minaliit nila ang kanyang kakayahan. Dahil nakalikha din siya ng isang independent na organisasyon sa pamamagitan ng pagkakaisa ng Hilagang Silangang Rehiyon kamakailan, na isa rin siyang tao na hindi maaaring baliwalain bilang isang mapanganib na elemento sa hinaharap ng imperyo ng Valhalla. Sinabi niya sa ating bida na kailangan niya na pumili kung susunod siya sa imperyo ng Valhalla o magiging kalaban nito. Tumugon ang ating bida sa kanya, tinanong niya sa kanya kung bakit niya kailangang sundin ang kanyang desisyon.
Tinanong ni Mekin sa ating bida kung gusto niya bang maging kaaway nila. Sumagot ang ating bida sa kanya, sinabi niya na didiretsuhin niya na lang siya dahil siya ang unang nagbanta sa kanya. Sinabi niya na wala siyang intensyon na pilitin ang sinuman na sumumpa ng katapatan sa kanya. Habang iniisip niya na ang kaharian ng Cairo ay isang biktima na pinalaki ng imperyo ng Kronos sa loob ng maraming taon, dahil sa mga pag-atake na ginagawa nila sa kaharian ng Cairo. Kaya kung aatakihin ng imperyo ng Valhalla ang Cairo, hindi lang basta manunood ang imperyo ng Kronos dito. Sinabi ng ating bida sa kanya na kung hindi niya balak maging kaaway niya, mangyaring maghintay pa siya. Ang grupong pipiliin niya ay tiyak na makararating sa rurok ng Cairo, at makikita ng mga tao ang Dimitri bilang tagagawa ng hari. Sinabi ni Mekin sa ating bida na may lakas pa siya ng loob sa kanyang mga desisyon sa bagay na ito. Dagdag pa niya, kung palagi siyang labis na magtitiwala sa sarili niya, maaaring dumating ang panahon na may magpapakita sa kanya ng kanyang kahinaan. Kahit na si Butler na nahirapan siyang talunin ay walang halaga sa imperyo ng Valhalla, dahil ang kanilang kontinente ay isang malawak na lugar. Bago siya magpaalam sa ating bida, sinabi niya sa kanya na bibigyan niya ito ng mas maraming pang-oras, na talagang umaasa siyang gagawa ito ng matalinong desisyon. Samantala, ng oras na mabuo ang alyansa ng mga Dimitri, nakipag-ugnayan ang apat na faction ng Cairo isa-isa at hinikayat si Roman na gumawa ng desisyon. Tinanong ng servant ni Marquis Benedict kung balak na lang ba niyang iwan si Roman Dimitri ng ganito. Tumugon si Marcus Benedict kung pipiliin niya siya, balak niyang kalimutan ang lahat ng nangyari hanggang ngayon. Ngunit kung pipiliin niya ang iba, tinitiyak niyang gagawin niya ang lahat para magbayad siya sa lahat ng kanyang nagawa. Sa ibang eksena, iniisip ng ating bida na naabot na nila ang limitasyon ng paggamit ng balanse ng kapangyarihan. Kaya kung magagamit ng maayos ang nakaraang taon, hindi niya maiiwasan ang mga pagkalugi at sakripisyo sa darating na digmaan. Una sa lahat, kailangan niyang lubos na maglaan ng oras sa Mahika upang malabanan niya ito ng maayos. Sinasabi rito na mayroong 13 Magic Tower sa buong kontinente, at sa mga ito, ang Magic Tower ng Heavenly Palace ang pinakamalakas, at mayroong isang komperensya na ginaganap dito kung saan lahat ng kinatawan ng bawat Magic Tower ay pumupunta at nagtatanghal ng kanilang mga nagawa. Ipinapakita ng Phoenix Tower ang isang malakas na Mahika na may 5-circle magic. Ngunit ang mga mage na nanunood sa kanila ay hindi nagpapakita ng interes sa kanilang pagpapakita ng kanilang magic. Ang dahilan kung bakit ganito ang naging reaksyon sa Phoenix Tower ay dahil sa isang pangunahing problema na nagpapahirap sa kanila. Ito ay ang kakulangan sa pagkakakilanlan, na isang problema na tanging ang Phoenix Tower lamang ang mayroon. Sinabi ng isang matanda na totoo pala na ang Phoenix Tower ay nawala ng kanilang grimoire na ipinamamana ito sa loob ng maraming henerasyon. Samantala, may isang lalaking mage na may problema sa kanyang iniisip, dahil 3 taon na ang nakalilipas, sa kabila ng lahat, siya ay naging pansamantalang master ng Magic Tower, ngunit nahihirapan na siyang ipagpatuloy ito. Siya ang pansamantalang master ng Phoenix Magic Tower, siya si Felix. Nasa isip niya na walang nakakaalam ng kinaroroonan ng kanyang guro, ang master ng Magic Tower. Dahil hindi niya naipamana sa kanya ang Burning Grimoire, ang lihim ng kanilang Magic Tower. Dahil dito, maraming tao ang umalis sa kanilang tower. Ngayon, nawala na sila ng pondo mula sa imperyo ng Frank, at wala siyang ideya kung kailan sila palalayasin. Nararamdaman niya ang mga bagay na ito ay tila napakabigat para sa kanya. Pagkatapos niyang mag-isip-isip tungkol sa kanilang problema, may napansin siyang sulat sa kanyang lamesa. Hindi niya inaasahan na nagpadala ang ating bida ng isang liham na naglalaman ng mahalagang mensahe. Sinasabi dito sa sulat, kung nais ng Magic Tower ng tulong mula sa Dimitri, ang mga kondisyon niya ay simple lang. Kung magiging sparring partner sila sa susunod na mga buwan, babayaran niya siya ng 1,000 ginto bawat buwan. Nagulat si Felix dahil napakalaki ang alok nila na 1,000 gintong. Kahit medyo malayo mula rito, hindi siya dapat maging mapili sa ngayon. Kaya napagdesisyonan niya na kailangan niyang pumunta sa teritoryo ng Dimitri. Samantala, sumakay siya sa isang karwahe patungo sa teritoryo ng Dimitri upang makausap ang ating bida. Habang nalaman ni Felix na ang pamilyang Dimitri ay tinatawag na mga banal na tagagawa ng mga sandata, na isang lugar na tiyak na hindi interesado ang mga mage. Pinapaliwanag dito ang 13 Magic Towers na umiiral sa kontinente, kasama ang Heavenly Palace, na ang 7
Guardian Towers na matatagpuan sa imperyo ng Kronos. Ang mga Magic Tower ay mahigpit na neutral na puwersa, ngunit ang karamihan sa mga Magic Towers na matatagpuan sa loob ng imperyo ng Kronos ay itinuturing na banal na lupa ng mga mage. Kaya kung ikukumpara sa kanila, ang kaharian ng Cairo ay parang disyerto para sa mga mages. At sa lahat ng parte ng Cairo, ang teritoryo ng Dimitri ay nasa pinakaliblib na dulo ng hilagang silangang rehiyon. Kung hindi dahil sa alok ni Roman Dimitri, hindi niya bibigyan ng pansin ang paglalakbay sa lugar na ito. Mula sa pananaw ng Magic Tower, ang tanging mahalaga lamang sa kanila ay makuha ang 6,000 ginto na magpapanatili sa Magic Tower na buhay sa loob ng susunod na 6 na buwan. Nang makapunta siya sa teritoryo ng Dimitri, hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Dahil napansin niyang kakaiba ang fortress sa teritoryo ng Dimitri kumpara sa ibang mga lord ng lupain ng Cairo. Sinabi ng gwardya kay Felix na kailangan niyang huminto at ipaliwanag ang layunin ng kanyang pagbisita. Nagpakilala siya na siya si Felix mula sa Phoenix Magic Tower. Sinabi niya sa gwardya na naglakbay siya dito dahil sa imbitasyon ng ating bida. Napansin ni Felix na ang sistema ng pagbabantay at kaayusan dito ay mahusay. At gayon din, ang paggalaw ng mga gwardya ng Dimitri, ang mga magic device na nakahanda para sa digmaan, at ang matibay na pader ng fortress ay perpekto ang depensa. Nasa isip niya na kahit na ito ay isang liblib na teritoryo, tunay na napanalunan ng mga Dimitri ang kanilang reputasyon bilang isang puwersa na hindi maaaring baliwalain. Sinalubong siya ng ating bida pagkatapos niyang makapunta sa mansyon ng pamilyang Dimitri. Napansin ni Felix nang makita niya ang ating bida na siya ay hindi isang ordinaryong tao. Nagpakilala siya na si Felix mula sa Phoenix Magic Tower. Sinabi ni Felix sa ating bida na hindi na siya magpapaligoy-ligoy pa. Tinanong niya sa kanya kung sigurado ba siya sa mga kondisyon na nakasaad sa liham na ipinadala niya sa kanya. Sumang-ayon ang ating bida, na ayon sa nakasaad sa liham, bilang gantimpala sa pagiging araw-araw niyang sparring partner, babayaran siya ng 1,000 ginto bawat buwan, na may kabuuang 6,000 ginto. Tumugon si Felix sa totoo lang, hindi niya naiintindihan ang sitwasyon nila. Sinabi niya kung naghahanap lang siya ng kasparring na kasama, marami ang gustong makipag-spar sa kanya, kaya tinanong niya sa kanya kung bakit niya siya ang pinili. Narinig ng ating bida na ang flame magic ng Phoenix Tower ay ang pinakamalakas pagdating sa magic attack. Narinig din niya na hindi maganda ang kalagayan ng Phoenix Tower sa kasalukuyan, kaya naisip niyang maaari niyang bilhin ang oras ng isang natatanging mage tulad niya sa pamamagitan ng tamang pagbibigay ng halaga. Pinaliwanag ng ating bida bago sila magsimula na kung siya ay masaktan o mamamatay habang sila ay nakikipaglaban, na kailangan ni Felix na mangako na ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa bawat laban nila. Sumagot si Felix sa kanya kung talaga bang hindi siya magsisisi sa ginawa niyang desisyon, habang iniisip niya kung seryoso ba ang ating bida o minamaliit niya ang mga mage. Samantala, pumunta sila sa lugar ng pagsasanay ng mga Dimitri, upang makipag-spar siya sa ating bida. Sinabi ng ating bida kay Felix na siya ang unang umatake sa kanya. Tumugon si Felix na ibibigay niya sa kanya ang unang pag-atake niya. Sa tingin niya, dahil ito ang unang beses na makikipag-sparring siya sa ating bida, sisimulan niya ito sa pagpapakumbaba. Ginamit niya ang kanyang teknik na Fire Lance. Lumikha siya ng mga sibat na gawa sa apoy gamit ang kanyang mahika upang atakihin ang ating bida. Ang 5 sibat ay sunod-sunod na mabilis na dumiretso patungo sa ating bida. Dahil sa matinding atake ni Felix sa teknik niya na Fire Lance, nagkaroon ng napakalaking pagsabog sa buong arena. Ngunit nagawang makaiwas ng ating bida at pumunta sa likod ni Felix upang magsagawa ng counterattack. Gayunpaman, agad na ginamit ni Felix ang kanyang teknik para makapag-cast kaagad ng 4-circle release. At ginamit niya ang kanyang Inferno, na mas malakas pa sa nauna niyang teknik, at binabalak na patamaan ang ating bida. Direktang tumungo ito sa ating bida, na tila imposibleng makaiwas pa siya dahil pinapalibutan siya ng mga apoy. Napansin ng ating bida na gumawa si Felix ng firewall sa magkabilang panig, na upang maging limitado ang kanyang kilos. Sa tingin ni Felix tungkol kay Roman Dimitri, ang kasunduan nila para sa sparring ay napagdesisyonan na. Kaya gagamitin niya sa kanya ang kanyang memorized na teknik. Makikita na gumawa siya ng napakalaking apoy na sibat na tina-target ang ating bida. Tinawag niya ito
itong rune flare, at mabilis itong tumama sa ating bida, na nagdulot ng isang napakalakas na pagsabog. Dahil dito, direktang tinamaan ang ating bida sa kanyang atake. Bagaman iniisip ni Felix na binawasan niya ang kanyang lakas na magic, sa tingin niya ay hindi dapat makagalaw ang ating bida sa ngayon. Biglang gulat na gulat si Felix, dahil tinanong siya ng ating bida sa likuran niya habang nasusunog ang kanyang damit, tinanong niya sa kanya kung bakit hindi pa niya ginagamit ang 5-circle magic. Nang tinanong ng ating bida si Felix kung bakit hindi niya pa ginagamit ang 5-circle magic niya, napaatras muna si Felix dahil sa pagkabigla. Iniisip niya kung paano nakaligtas ang ating bida kahit sa mga apoy na iyon. Biglang hahawakan na sana siya ng ating bida para mahuli siya. Kaya nagcast muna siya ng blink para makatakas kay Roman. Sa tingin niya na kailangan niya munang iwasan ang atake niya. Ngunit mabilis lang siyang natunto ng ating bida at napalingon siya sa kabilang direksyon. Nang mag-teleport siya sa ibang lugar, sumugod kaagad ang ating bida sa kanya ng napakabilis. Nagulat naman si Felix, dahil hindi niya inaasahan kung bakit ang ating bida ay nandito kaagad sa harap niya. Kaya ginamit ni Felix ang kanyang teknik na hold para mapigilan ang ating bida kahit paano. Makikita na napigilan niya ang ating bida, habang nasa isip niya na kailangan niyang magkaroon ng kahit 10 segundo. Makikita na unti-unting nayuyupi ang katawan ng ating bida at sinusubukan niyang makawala dito. Ngunit hindi siya nagpatalo at sinira ang spell ni Felix, at wala pang ilang segundo ay nakawala na siya. Nasa isip ni Felix na panahon na para ipakita sa kanya kung bakit siya ang sulit para sa 1,000 ginto bawat buwan. Ginamit niya naman ang kanyang teknik na incomplete burning. Nagpakawala siya ng mga apoy sa buong arena na may malaking saklaw ng kanyang kapangyarihan. Ang mga apoy na ito na ginamit niya ay hinahabol ang ating bida na parang may mga buhay ito. Kaya sinubukan niyang iwasan ang mga ito. Makikita na nagkaroon ng galamay ang mga apoy ni Felix. Hindi makapaniwala si Felix dahil naiiwasan ng ating bida ang kanyang mga atake kahit anong gawin niya. Biglang sumulpat na lang ang ating bida sa harap niya, at sinabi na matatapos na ang sparring nila ngayon. Dagdag niya pa na magkita na lang ulit sila bukas sa parehong oras sa kanilang sparring session. Pagkagising niya sa sahig, naisip niya na ang ating bida ay tiyak na nakikita niya kung anong mahika ang ginagamit niya. Dahil nagawa niyang kontrahin ang kanyang teknik na blink, iniisip niya na walang kahit anong teknik na makakahula o makakapagpalim ng maaga sa magic. Iniisip niya kung paano nagawa ng ating bida iyon. Iniisip niya, kung magagawa niya ba talunin ng ating bida kung lalabanan niya siya ulit sa pangalawang pagkakataon, na hindi niya siya matatalo sa kasalukuyang estado nila. Kaya kailangan niyang mag-isip at magplano ng mabuti. Nang mawala ang master ng Phoenix Tower, walang makapagmana ng kanilang burning magic, at ang lahat ay sinasabi na iyon na ang katapusan ng Phoenix Tower. Ngunit si Felix, sa kanyang pagkahumaling, ay nagpatuloy sa pagsasaliksik nito at nagawa niyang ipamalas ang isang bahagi ng burning magic, at itinuturing ng mga tao na si Felix ay may napakalakas na loob. Kinabukasan, pumunta ulit sila sa Dimitri Training Ground. Nasa isip ni Felix, kung kayang hulaan ng ating bida ang kilos ng mahika niya, kailangan niyang gawin itong walang saysay na hulaan. Ginamit niya naman ang kanyang teknik na Stone Age sa pagkakataong ito. Makikita na biglang nagkaroon ng napakalaking bato sa arena, at para itong naging bundok sa laki. Ngunit mukhang masaya pa ang ating bida nang makita niya ang teknik niya, dahil sa mga kakayahan na nakikita niya sa mga mages. Iniisip ni Felix na ang paggamit ng mahika ay hindi niya kailangang maging napaka-eksakto kapag ginagamit ito laban sa kalaban niya. Pagkatapos nun, ginamit niya ang teknik na Fire Wave na nagkaroon ng malaking alon na apoy na direktang tatama sa ating bida. Ngunit buti na lang at nakatalo ng ating bida upang maiwasan ang atake na iyon. Subalit mukhang inaasahan na ito ni Felix na gagawin ng ating bida. Pagkatapos tumalon ng ating bida, nagcast siya ng fire cannon, at binigyan niya ito ng isang atake na kasing lakas ng kanyon. Makikita na gumawa ang ating bida ng isang barrier, para maging pananggalan niya sa fire cannon ni Felix. Iniisip ni Felix kung gumagamit ba ang ating bida ng mga artifact sa laban nila. Hindi siya sumang-ayon, dahil siya mismo ang gumawa ng kanyang barrier. Biglang sumulpat ang ating bida sa harapan niya at biglang sinapak siya ng ating bida sa tiyan. Kaya't dahil doon naiinis siya, dahil sa pangalawang araw na pakikipaglaban sa ating bida, bigo pa rin siyang talunin siya. Nang magising siya, sinabi ng ating bida kay Felix na hindi na ito sapat. Sinabi niya na pinapayagan niya siyang gamitin ang lahat ng paraan sa kanilang laban mula ngayon, at maaari din niyang dalhin ang mga karagdagang mages mula sa kanyang Magic Tower at lahat sila ay maaaring lumaban sa kanya ng sabay-sabay. At babaguhin niya rin ang mga tuntunin na linagay niya sa liham. Sinabi niya sa kanya na tuwing matatalo niya siya, bibigyan niya
niya siya ng 10,000 ginto kaagad. Nagulat si Felix dahil ang 10,000 ginto, ang halagang iyon ay magagawang makapagpakain ng 40,000 katao sa loob ng isang taon. Nasa isip niya na hindi niya siya kailanman itinuring na ka-level niya mula pa sa simula. Tinanong ng ating bida kay Felix kung ano ang masasabi niya. Habang nasa isip ni Felix na isang usapin na ito ng pride niya ngayon, kaya pumayag na siya sa ating bida. Dahil papaluhudin niya si Roman Dimitri at uubusin niya ang mga gintong reserba ng pamilyang Dimitri. Sa unang kalahating linggo, siya ay nagdanas ng sunod-sunod na pagkatalo at sinubukan niyang pag-aralan ang estilo ng pakikipaglaban ng ating bida. Simula sa ikawalong laban, nagsimula siyang gumamit ng mahika na nagpipigil sa mga galaw. Kahit na ginamit niya ang slow upang pabagalin ang pagkilos ng ating bida, hindi niya matalo ang ating bida. At ginamit niya ang kanyang teknik na mist upang magkaroon siya ng kalamangan, ngunit bigo pa rin siya. At ginamit niya ang lahat ng mga magic trap niya sa arena upang mahirapan ang ating bida na labanan siya, pero nabigo pa rin siya. Makikita na sumasakit na ang ulo ni Felix, iniisip niya kung bakit nagagawa ng ating bida na mabasa ang lahat ng atake niya. Dahil sinubukan niya ang ika-30 na laban, nagkaroon rin siya ng ika-30 na talo. Kaya kailangan niyang harapin ang katotohanan ngayon. Kailangan niyang talikuran ang walang saysay na pride na nararamdaman niya. Napag-isipan niya na hindi niya matatalo ang ating bida ng mag-isa, kaya sinusubukan niyang magtawag ng ibang mages. Tinanong ng isang matandang mage si Felix kung bakit sinasabi niya sa kanila na lahat sila ay lalaban sa iisang tao ng sabay-sabay. Sinabi niya sa kanya na mahihirapan silang kontrolin ang kapangyarihan ng kanilang mahika. Kaya tinanong niya sa kanya kung paano nila gagawin iyon sa isang duelo, at tinanong niya din kung nasaan naman ang pansamantalang master ng Magic Tower. Sinabi niya kung ang panganay na anak ng pamilyang Dimitri ay masasaktan ng hindi sinasadya, walang paraan para matugunan nila ang mga magiging resulta na iyon. Siya si Nox, na isang 5-circle mage. Naiintindihan naman nito ni Felix ang sinasabi niya sa kanya, pero may gantimpalang 10,000 ginto para sa duelo na ito. Sinabi niya kung sama-sama nilang matalo si Roman Dimitri, ibibigay niya ang kalahati ng halagang iyon sa kanya. Medyo kinakabahan si Nox kung seryoso ba si Felix sa kanyang sinasabi. Kung sinabi niya na kailangan lang ba nilang siyang talunin ng isang beses. Tumugon si Felix na bagamat hindi ito kasing dali ng iniisip niya, dahil para siyang isang natural na kaaway ng mga mages. Kaya mas mabuti na kailangan muna nilang magdaos ng mga strategy meetings pagpunta nila dito. Pumayag na si Nox sa alok ni Felix sa kanila, kaya sinabi niya na huwag na siyang mag-alala, dahil sila na ang bahala kay Roman. Ilang araw na pagkatapos, makikita na dumating na ang mga kasamahan ni Felix. Sinabi ng ating bida na sila na ang unang umatake sa kanya. Biglang gumamit ang mga mages ng Fire Wave at First Burst para atakihin ang ating bida. Nang makita ni Felix na gumagawa ang mga kasamahan niya ng mga parehong pagkakamaling nagawa niya sa nakaraang buwan, makikita na ang mga mages ay nakahandusay na sa sahig, na hindi na kayang tumayo pa para lumaban. Sa isip ng ating bida na matapos ang pangalawang pagbabago ng katawan niya, nagkaroon siya ng immunity sa init at lamig, kaya't halos wala ng epekto ang init sa kanya ngayon. Makikita ang isang 5-circle mage na si Nox ay bagbog sarado sa ating bida, dahil sa pagmamaliit niya sa kanya. Tinanong ng mga mages kay Felix kung siya ay mas malakas kaysa sa lahat ng nakita niya, tinanong din nila kung anong klase ng mga laban ang naranasan niya. Nang makita niya nakahandusay ang mga kasama ni Felix, sinabi niya sa kanila na hintayin muna nila siya dito. Sinabi niya sa mga kasamahan niya na babalik din siya pagkatapos niya makipag-usap sa ating bida. Kinausap niya ang ating bida, sinabi niya sa totoo lang ay hindi niya siya matatalo. Tinanong niya sa kanya kung paano niya nagagawa na hulaan ang mahika na ginagawa niya, at sirain ito, nakiusap siyang sabihin niya sa kanya. Sinabi ng ating bida ang plano niya kung paano siya naghanda para sa mga laban nila. Medyo kinakabahan si Felix, na gustong-gusto niyang malaman ang sagot.